Akala mo ba, ikaw ang pinakalubog sa utang dahil sa credit card, online shopping, at biglang Shopee sale? Di fam, may mas malala pa sa'yo. May mga bansa sa mundo na hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyones ang utang! At hindi to chismis ha, ito ay datos mula sa IMF or International Monetary Fund. Kaya, alamin na natin ang top 10 bansang pinakalubog sa utang ngayong 2026. Mr. D. At number 10. Brazil. Utang $2 trillion. Ito ay bansa ng samba, football at mataas na interest rate. Malaki ang utang ng Brazil dahil malalaking social programs, development projects, at ang hirap kontrolin ng inflation. Imagine mo di fam, parang sweldo mo na nauubos sa bills, tapos may sideline ka pa, pero kulang pa din. Ganun ang Brazil. Hindi mahirap ang bansa, pero sobrang mahal ng bayarin. At number 9, Canada. Utang $2.6 to $3.1 trillion. Tahimik, mabait, malamig, pero malaki rin ang utang. Ang Canada ay umutang dahil sa pandemic relief, healthcare, and social programs. Pero, good news, stable ang ekonomiya nila. Bad news, parang tropang laging nagsasabing, okay lang ako, pero may 5 hulog ang binabayaran. At number 8, Germany. Utang $3.2 trillion. Ang Germany ay may disiplina, efficiency, precision. Pero kahit sila, may utang din. Ginamit nilang utang para suportahan ang industriya, social welfare, at energy transition. Pero di fam, ibang Germany, kahit may utang, kontrolado nila ito. Parang Pinoy na naman na may utang pero may Excel file at reminder sa phone. At number 7, India. Utang $3.3 trillion. Mabilis ang growth ng India. Malaki ang populasyon. Pero malaki ang utang dahil sa infrastructure projects, social welfare, at economic reforms. Pero may catch to. Lumalago ang ekonomiya nila. Parang estudyanteng may student loan. May utang ngayon, pero may magandang future later. At number 6, Italy. Utang $3.5 trillion. Sikat sila sa pizza, pasta, fashion, at utang. Problema ng Italy, mabagal na growth, matagal na budget deficiency, tumatandang populasyon. Parang negosyo na matagal na bukas pero konti ang bagong customer. Kaya kahit nagsisikap, hirap bumawas ng utang. At number 5, France. Utang $3.9 trillion. Ang France mayaman sa kultura, mayaman din sa benefits. Malaking utang nila dahil sa generous social welfare, pensions, at public services. Okay lang sana pero mabagal talaga ang growth. Parang may mataas na allowance pero walang salary increase. At number 4, United Kingdom. Ang utang $3.8 to $4.1 trillion. May monarchy ang UK. May tea, may accent, at may pandemic debt. Malaking utang dahil sa
healthcare, pension at syempre post-COVID recovery. Hindi sila naghihirap pero mahal ang maintenance ng bansa. Parang lumang bahay, kahit matibay, laging may inaayos. At number 3, Japan. Utang 9 to 11 trillion dollars. Ito ang plot twist. Ang Japan ay disiplinado, advance, tahimik, pero pinakamataas ang debt to GDP ratio. Ang mga dahilan, lost decades ng economic stagnation, aging population, ang tatanda na nila, disasters, marami ditong earthquakes, at stimulus programs. Parang taong matagal nang nagtatrabaho pero marami ring umaasa. Hindi sila bankrupt pero mabigat ang pasan. At number 2, China. Utang 18 to 19 trillion dollars. Maraming factory sa China, infrastructure, megacities, at super advanced ang technology nila. Ang utang nila ay galing sa massive infrastructures, local government borrowing, at economic stimulus. Pero may advantage sila. Napakalaki ng ekonomiya nila. Malaki rin ang reserves. Parang negosyanteng may malaking utang, pero mas malaki ang kinikita. Ganyan talaga sila katindi. And at number 1, United States. Utang 38 trillion dollars. Ang dream country ng maraming Pilipino ay puro utang din pala. Isang bansa na may military spending, tax cuts, pandemic relief, at social security at Medicare. Sila lang ay mahigpit 1/4 ng global government debt. Pero bakit buhay pa? Dahil sa malakas na ekonomiya, tiwala ng mga investors, at dolyar bilang global currency. Parang tropang laging umuutang pero siya rin naman ang may pinakamalaking negosyo. Siyempre, hindi mawawala ang utang ng Pilipinas. And good news, kahit bad news naman talaga, wala tayo sa top 10. Ang Pilipinas ay may utang na humigit kumulang na $282 billion or 15.5 to 15.8 trillion pesos. Wala man tayo sa top 10, very good, pero malaki at seryoso rin ang usapan ng utang. Ang ating bansa ay may malalaking infrastructure projects, pandemic response at ayuda noong COVID-19, social services at budget deficits. Karamihan ng utang na ito ay domestic mula sa lokal na bangko, GSIS, SSS at Filipino investors, at mas maliliit na bahagi lang ang galing sa ibang bansa. Pero bakit hindi pa tayo bumabagsak, lalo na ang ekonomiya natin? Dahil patuloy na economic growth kumpara sa ibang developing countries. Manageable pa rin ang debt to GDP ratio natin. Napakalaki ng kinukolektang buwis at nagbabayad ng utang. Tiwala ng lenders na kayang tumupad ang gobyerno. Kung tutuusin, mayaman ang Pilipinas. Pero naghihirap tayo dahil sa mga kurakot sa gobyerno. Kaya kayo, DFAM, mag-isip ha, mag-isip ng leader. At DFAM, tandaan natin, hindi porke malaki ang utang, bagsak na ang isang tao o bagsak ng isang bansa. Hindi rin ibig sabihin niyan ay safe na forever. Ang mahalaga ay kayang bayaran, may growth at may tiwala ang mundo. Ang utang ay tool para sa mga negosyante. Pero kapag sumusobra, nagiging problema. Kaya chill lang sa pangungutang, okay? Anong tingin nyo, DFAM, sa Philippines? Dapat ba tayong pumasok sa top 10?
At kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share, comment at mag-subscribe na kay Mr. DTV kasi masayang matuto.